Bakit daw mababa ako mag-rate ng mga movies kahit na nagandahan naman daw ako? Ang daming ganitong comment doon sa The Horde ko na video at sa mga previews pa. And kung papanoorin nyo lang yung mga full reviews ko, malalaman nyo naman agad kung bakit eh. Kaya nga nandyan yung mahabang review ko to explain yung rating ko eh. Wala ba kayong hearing comprehension? Sa lahat, magkaiba ang magandang movie na nakaka-enjoy sa magandang movie in terms of filmmaking aspect. May opinion, hindi naman porket nagandahan na nag-enjoy ako manood ng isang movie, 10 out of 10 na yun agad eh. Honestly, maraming pangit na movie na magagandahan ka eh. Example dito sa Vampire Sack, tawang-tawa ako dyan, pero napakapangit ng movie na yan kung hihimayin mo lang. Next example, The Room. It's a bad film, pero naging iconic to for being a bad film. Maraming nagandahan and nag-enjoy manood ng movie na to, pero kung hihimayin mo lang talaga, maraming flaws din talaga yung movie eh. Mga reviews ko kasi, personal opinion ko lang naman itong mga reviews na to and iba-iba naman tayo ng pag-rate ng mga movies eh. Sa akin, I'm doing my best to check nga kung itong bang mga movies na to, maganda talaga siya in all aspect. Ayos and maganda ba yung cinematography, direction, acting, writing, lighting, sound design, production design, editing, and etc. Kino-consider ko muna yung mga yon bago ko binubuo yung rating ko. Minsan mga nagsasabi na mababa daw ako mag-rate, chinek nyo din ba yung mga binanggit ko? Did you even try to consider that? Or hindi nyo lang talaga pinanood yung buong review ko? Okay lang namang sabihin mo na pangit yung review ko, mali yung sinabi ko, pero sana gumawa ka ng magandang argument doon sa sinabi ko. Hindi lang yung sasabihin mo na, hindi, mali ka. Hindi naman ganun yun. Kailangan meron kang proper explanation kung bakit mali yung perspective ko. Again, wala namang problema kung i-rate nyo ng 10 out of 10 lahat ng movies eh. Pero kung magre-reklamo kayo na 6 out of 10 lang yung rate ko kahit na nagandahan ako, try nyo munang i-review yung movie sa way ng pagre-rate ko para nga at least mag-make sense para sa inyo yung rating ko. Kasi halimbawa may ibang magsasabi sa akin na 10 out of 10 itong movie na to eh. Ako, in my perspective, iisipin ko agad, bakit kaya 10 out of 10 yung binigay niya dito? Tsaka ko hihimayin kung baka 10 out of 10 naman din. Mga movies naman kasi, andyan yan for us to enjoy. Pero yung way ng pagre-rate, you have to understand na may iba't iba tayo ng way ng pagre-rate. Parang sa pagboto lang yan eh. Ano yan? Bumoto ka lang kasi sikat, pogi, kilala, dating artista, or yung mga magulang nila dating politiko din. Pero, hindi ka man lang nagre-research kung nakulong na ba, may mga history ba ng katiwalian, may mga masasama ba siyang nagawa before, sino yung mga nakapaligid sa kanya, na dapat kino-consider mo nga din. Balikan natin ulit sa mga movies. Hindi naman porket nag-enjoy ako and naging masaya ako habang pinapanood yung isang movie, nasa top movies of all time na yan agad eh. Favorite ko yung Battleship 2012 na sobrang fun itong panoorin. Pero I'll admit, bakit din yung movie na to eh? For example, sa Rotten Tomatoes, kaya nga magkaiba yung tomato meter sa popcorn meter kasi nga, magkaiba yung magandang movie na na-enjoy mo lang sa magandang movie na maganda talaga yung pagkakagawa. Magkaiba ang critic and audience reaction, and I'm not saying na critic ako kasi mas marami pang magagaling sa akin mag-himay ng mga movies, pero kung meron bang radar kung saan ako mas naglilin lang ako doon sa critic side. Hindi naman ako nagre-rate ng movies just to promote movies eh. I'm rating movies sa kung ano yung feeling kong mas magpapaganda ng film industry. Hindi ko lang kasi nire-review isang movie dahil lang nag-enjoy ako. Kumbaga, nire-review ko siya or tinitignan ko pa rin siya outside the box, outside sa mga bagay na gusto ko, and doon ko nga tinitignan kung maganda pa talaga yung mismong movie. Ako, favorite series ko yung The Walking Dead and religiously ko nga itong pinapanood dati, pero I'll admit, ang pangit ng writing, ng pacing, and mostly ng mga seasons and episodes nila, diretso talaga sa basurahan. Example, kapag bumili ka ba ng cellphone, 10 out of 10 agad kasi maganda lang yung camera and yung way ng pag-zoom niya? Syempre hindi, di ba? Kasi maraming aspect ang isang phone na chinecheck mo dapat bago mo masabing maganda talaga siyang cellphone. Ganon din, same as movies. Kaya nga medyo nakakainis yung ibang nagre-review ng movies na basta nag-enjoy lang sila 10 out of 10 na agad, tapos ibabash nila yung ibang nagre-review na negative daw yung review, kahit na maganda naman yung mga arguments nila doon sa negative review na yon. Again, at the end of the day, kanya-kanya naman tayo ng perspective eh. Pero kung nagre-review ka ng movies based lang sa enjoyment mo, tapos kukontrahin mo yung ibang nagre-review, at least man lang, do better arguments sa review mo na kaya mong mapatunayan na tama ka naman. Alam mo yon, kung 10 out of 10 yan sa'yo, edi go! Hindi naman kita pinipigilan. Yan yung torta rating ko, it's my own opinion and perspective.
Nga meron akong mahabang review after nung synopsis para at least man lang magets nyo kung bakit ganun nga yung rating ko. Doing my best to give an actual detailed explanation kung bakit ganun yung review ko. And obviously, etong mga nagko-comment na mga negatives, hindi naman nila pinapanood yung buong review Ang nakakatawa pa dyan, minsan may magsasabi dyan, bobo ka naman mag-rate or mag-review Tapos, hindi naman sila magbibigay ng better counter argument nga doon sa mga sinabi ko na it says a lot na yung mismong opinion mo, hindi mo man lang kayang depensahan. And hindi naman golden standard yung rating ko It's only there para talaga sa mga taong nanonood ng reviews ko para magkaroon nga sila ng idea sa opinion ko nga kung maganda ba talaga yung movie na yon. For example, doon sa The Horde ko na video, sinabi ko dyan na nagandahan nga ako doon pero I'm saying na marami ding flaws nga yung movie. Naman, inaamin ko naman palagi kung nagagandahan ako and at the same time, inaamin ko pa rin naman yung mga flaws nga ng mismong film kasi nga, gano'n naman talaga. May mga movie na pangit, pero mag-e-enjoy kang panoorin. Lastly, ang 6 out of 10 rating sa isang movie, hindi naman bad rating yun Kung titignan mo sa mga usual sites about movies like Rotten Tomatoes, Letterboxd, IMDb, karamihan sa mga movies na doon, gano'n lang halos yung mga rating Baka nga minsan, mas mababa pa Again, yung mga rating, hindi naman yan 1:1 Basihan lang yan to compare gano'n. The end of the day, kung anong rate mo, sa'yo yan. Hindi naman mababago ng rate ng iba yung opinion mo sa isang movie Pero sana man lang if sasabihin mo na pangit yung review ko or yung rating ko, at least prepare a better argument kung bakit pangit yung pag-review ko and pag-rating ko. At least man lang patunayan nyo na may point nga yung perspective nyo kasi nga, andyan ka na sa comment section Pero ayun, imbes na magbigay ka nga ng magandang argument, wala. Magiging tamad ka lang, tapos sasabihin mo lang, pangit yung review mo Diba? Alam mo yun, hindi mo maisip. So, yun lang naman, napakahaba ng video na to. Na-rage bait ako no? Honestly, sa mga nagtatanong, bakit ganyan yung rating nagandahan tapos pangit? Panoorin nyo na lang yung buong review. Huwag kayong comment ng comment agad, tapos hindi nyo naman panoorin yung buong video. So, alam mo yun, magmumukha lang talaga kayong tanga. So, yun lang. Thank you.